pa yung speaker pa natin. So, Mentor Claire, may video po ba siya? Or ano po? Ayan, panoorin po muna natin yung video bago pa natin siya ipakilala mga mentors. Hindi madali, pero kaya. Huwag mong sukuan at bitawan ang posibilidad na mabago ang buhay mo at ng family mo. Every effort will bring you closer to where you want to be. All your late nights, hard work, and sacrifices may feel tough in the moment, but they will surely pay off. Hindi lahat magiging smooth. So stay focused, stay positive, and keep pushing forward. Have faith. He is faithful. Patuloy mo lang lagyan ng action yung faith na yan. Iwan ka man ng marami, tuloy lang. Kailanman, hindi ka bibitawan ng nasa itaas. Leave your mark and make it a mark of victory. Become what you believe. You are limitless. I am RJ Gole Cruz, an agent of hope, and I am worldwide. Ayan mga mentors, pogi ba? Pogi no? Pakikingan ba mga mentors? Siyempre po no, kasi malupit po yung ating speaker mga mentors. So, yung ating speaker mga mentors, former seafarer lang naman po. And ngayon po, full-time na sa I Am Worldwide mga mentors. And multiple luxury travel and car incentive achiever. And ang kauna-unahan pong male Lamborghini supercar achiever ng I Am Worldwide. And mga mentors, ito pa po, double superstar naman po siya ng I Am Worldwide. Ibig sabihin po mga mentors, yung income po niya is more than 20 million na po. And ito po mga mentors, ang kauna-unahan din pong male blue diamond ng I Am Worldwide. Artist ito ng I Am Worldwide mga mentors. And out of 400,000 pong distributors ng I Am Worldwide, top 7 lang naman po ito mga mentors. And of course, ang founder of Team Limitless, let's all welcome Coach RG Golly Cruz. And Mentor RG, andyan po ba kayo Mentor RG?
Nawala pala, no? Nawala po yung ating speaker. So, practice lang yung mga mentors. At least nakapag-practice na po ako. So, mamaya ulit mga mentors, ha? Ganyan lang po tayo mamaya ulit. Nag-practice lang po tayo mga mentors. Akala nyo yun na yun? Hindi pa po. So, dapat mga mentors, ganyan po tayo mamaya pagdating pa ng speaker pa natin. Okay lang yan mga mentors. Okay lang po yun. At least po di ba nakapag-ready na po tayo para mamaya pagdating po ng speaker pa natin. Ready na po tayo. Ready na po yung pang-tee up po natin. Ay, ayan na po, no? So once again mga mentors, yung ating speaker po, former seafarer and now full-time sa IAM Worldwide, multiple luxury travel and car incentive achiever ng IAM Worldwide, kaunahan pong Lamborghini achiever, and kaunahan pong male blue diamond ng IAM Worldwide. Artista to ng IAM Worldwide mga mentors. Kasi out of 400,000 po mga distributors, siya lang naman po yung top 7 po natin, no? And mga mentors, ang founder po ng Team Limitless. Let's all welcome Coach RJ Goli Cruz. Ayan, amazing morning po, mens. Ano yun? Hello, amazing morning mga mentors. Kamusta kayo lahat? And thank you so much. Pwede mo palakpakan naman natin si Mentor Brian for hosting. Alam ko kanina pa ngalay na ngalay yung ngalangala niya. Sa pag-aantay natin lahat ma-download yung video. Sige, deserve niya ng palakpakan natin kasi grabe yung effort niyan. Magaling ba mag-host? Magaling mag-host? Baka makita ko na sa Titans Gathering na mag-hosting si Mentor Brian. Di ba? Amazing morning. Kamusta po ang lahat? Excited po bang matuto? Type 1 nga if excited kang matuto. Yan. But before we proceed, gusto ko lang din magpasalamat sa mother mentor niyo for trusting me, mga mens, na makapag-add ako ng value sa grupo. Pero, of course, nagpapasalamat ako sa mentor mo. Ikaw ba grateful ka? 'Di ba? Na kahit sobrang laki na ng Team Wolves, nag-conduct pa rin ng ganito yung mother mentor niyo. Sige, thank you, Mentor Claire. Tsaka sa core ng Team Wolves, no, mga mens, pagpasensyahan nyo na kasi medyo masama yung pakiramdam ko 2 days na. Anyhow, gagawin ko yung best ko para ma-inspire yung bawat isa. And alam ko lahat may hangover pa sa anniversary. Tama ba? Ako lang ba? Sino dito may mga hangover pa? Type 3. Yung mga hindi pa maka-move on. 'Di ba? Yung hindi ka pa makapag-post kasi parang ang dami-dami mo pang kailangan i-upload, 'di ba? Yung product, yung tawag dito, ambassador, yung result mo, yung picture mo with the top mentor, yung result nila, ang dami pa, mens. Ano kung alam nyo lang kung ilan yung nakapila sa akin na for posting, kailangan i-upload kasi I believe na um, later, dadaanan ko, no? Sa business na ginagawa kasi natin, it's basically season per season. Hindi ka always magre-refer at mag-invite. Sino gusto mo dumating yung time na yon? Gusto mo dumating yung time na yon? Kahit di ka na mag-refer at mag-invite, di ba? Hindi ka always kailangan nag-show up. Darating yung time na yon. Pero, later. Later, dadaan natin yan sa topic na yon. Sabi, hindi ba ako makamove on kasi hindi nanalo sa raffle. Oh, men, kami din, hindi nanalo. Mens, baka kasi hindi ka raw pang raffle. Yung million mo kasi, pang income sa e-wallet. Kasi grupong production, di ba? Baka pang doon ka. every event, ganun yung pampalubog ko sa sarili ko, di ba? Hindi kasi ako pang raffle. Hindi ako pang raffle. Pang ano ako, pang hataw ako. Di ba? Pang passive ako. So, ganun mga mentors, no? Anyhow, kala mo lang, sakit makapag ano. Pero, I believe lahat excited na at kanina pa rin kayo nag-aantay. I'll just be sharing few insights paano ka magiging successful sa business. Wait lang, before I proceed, sino po dito yung mga first time ako marinig? Or personally, hindi pa po kilala? Pwede bang mag-type 3? Sige, sige. Yung first time po ako maririnig,
Ayan, dami kong nakikitang sobrang daming na mga bago. Hi, Mentor Chris, Mentor Maddie, Mentor Maricel, Mentor Nars, Mentor Agnes, Mentor Francia. Ito yung mga naka-open ka. Mentor Agnes, Mentor Gracie, Mentor Benny. Hello, amazing morning, Mentor Roan, Mentor Manuel. Dami naka-open ka. Uy, si Mama Beth. Mentor Kath, hello, hello. Mentor Rachel, Mentor Marilyn, Mentor Lynn, Mentor Nida, Mentor Ricardo. Ah, Type, Mens Kat, di mo pa rin ako kilala, men. Sa tagal ng pinagsamahan natin dito sa negosyo natin na to. Sabi niya, hindi. Ano daw yan? Parang ano pa rin. Bago pa din, di ba? Pero anyhow, short lang to. Pero para for the sake of the people, mga mentors, sa first time ako marinig, o kaya naman, hindi pa talaga ako personally kilala. My name is RJ Gole Cruz. I won't show slide about it na. Ako po ay isang seafarer by profession na yung pusa ko nandito sa tinakpan yung ring light ko. I'm a seafarer by profession. First time ko pong pumasok sa ganitong klase ng negosyo. Sino ito yung mga kagaya ko? 'Di ba? Na first time mong pumasok sa networking. Sabi nila, "Hi, Ments, networking pala 'yan." Yes, Ments. Baka ngayon hanggang ngayon hindi ka pa aware, 'di ba? Pero nag-start po ako sobrang negative, nag-start po ako ng kumbaga prideful. Sino dito yung mga professionals? I believe if you are earning, hindi eh. Alam niyo po, when it comes to networking kasi talaga, since nagkaroon siya ng bad connotation, di ba? Bad stigma, na pag sinabing network marketing scam, pag sinabing network marketing, ito yung bubudulin ka, etc. Mga mens. Nagkaroon ng ganong stigma na kahit professional ka o hindi ka professional, ayaw mo. Sino ito yung mga kagaya ko dati na ganon? Tapos ngayon, hataw na hataw ka kasi naintindihan mo na yung business na ginagawa natin. Okay, it's a helping business pala. No? So, ganun-ganun ako nag-start, mga mentors, yung mga classmate ko nung college, nalaman ko na, dati pala sila nag-networking, pero hindi ko sila pinapansin kasi, ayoko talaga. Yun nga, pride and, ewan ko, minsan ngayon kahit walang pera, ma-pride eh. Marami kayong kilalang ganyan. Yung mga mayayaman, sila yung open for more income, open matuto, open turuan, open mag-goal setting. Minsan yung mga mahihirap, sila pa yung mahirap kausap eh. Napakahirap. Pero mens yun yung reality. No, nadadaanan din natin yan. Kasi sa negosyo natin, yun lang din yung nagkaroon ako, mentors. No? Yun yung first struggle na nagkaroon ako dito, yung pride. Since ako po ay may ranggo sa barko, and yung mentor natin, si Coach Michael Fernandez po, wala siyang rank sa barko. So basically, pag official ka kasi sa barko, parang ganito, manager ka tapos crew siya. Kung manager ka, crew siya, makikinig ka hindi. So, di ba, if i-base mo yung pagkinig mo sa mentor mo based sa achievements mo sa labas, baka hindi ka makinig. So, hindi ka maging successful dito. Kalimutan mo na maging successful dito kasi doon palang palpak ka na. Ngayon, mentors, when I learned to overcome that part, sabi ko, hindi ibang field na to. Dito successful siya, dito makikinig ako sa kanya. If sa labas, possible siya yung makinig sa akin, possible marami akong experience, possible mas malaki yung na-attain ko. Pero usapan kasi I am worldwide eh. Tama ba? So yun, and then I started listening to my mentor, wait lang. Doon na tayo nagkaroon ng iba't ibang resulta and the rest is history. Isa po tayo sa mga, I believe, pinakamaraming naging award last anniversary. Nagtatampo nga yung asawa ko sabi sa akin, hindi ko daw siya tinabihan. Sabi ko, paano ako tatabi? Kailangan ko nasa harap parate. Paano kita ko naakyat doon? So, nakakapagod siya, pero dapat ma-experience mo yung pagod na gano'n. Gusto mo yung gano'ng pagod? Anong gusto mong pagod? Yung pagod kasi nakaupo ka? O pagod kasi umakit ka ng stage? Bala ka na. Basta ako gusto ko yung pagod na umakit sa stage. Dami rin. Nakakatuwa naman, no? Nakakatuwa na dami ng same mindset kagaya ko. Ayan, wait lang ha. So dito sa business na ginagawa po natin, dami ng achievements, ang dami na nag-result, ang dami na rin pong na-break na mga tawag dito, na-break na records. So that's very important. Later dadaanan natin kasi tatlo lang naman po yung iiwan ko sa inyo, no? Ayan, wait lang.
Tala ko sa notes ko. Tatlong sobrang importante lang naman yung iiwan ko sa inyo. Ayan. Number 1. O, dito na tayo ha. Number 1 na tayo. Sino nakita ng post ko na to? Ayan, di ba? Sabi ko nga, one of the best scenes and one of the best pictures na kinuhaan ko kasi invited nila ako as a speaker. Ngayon, mga mens, if you want to become successful sa business na ginagawa natin, you must have a right attitude. Pasabi pa type nga sa comment section, right attitude. Dalawa kasi ang definition ng attitude. Pwede kasi yan yung perception mo sa mga nangyayari sa buhay mo, di ba? Positive, negative, maganda ang outlook mo. Pwedeng ganong attitude. Di ba? Yung ikaw yung masipag, ganito. Pero mentors, alam niyo po ba, na sa business na ginagawa natin, another part of attitude is yung pag-uugali. Agree? Sino dito gusto kasama yung masama ugali? Sino dito gusto kasama tamad? Sino dito gusto kasama mareklamo? Yung tipong kahit positive na yung nangyari, negative pa rin yung nakikita niya. May ganyan, no? Pagka ganyan pa. Kasi men, sobrang lakas kaya makahawa nun. Di ba yung minsan sa isang grupo, hindi ka naman talaga nagko-complain, pero since nakarinig ka nang nag-complain, parang nahawa ka. Kaya iwasan mga mentors, no? I hope na lahat ng sa Team Wolves, ikaw yung nagbi-bring at ikaw yung nagiging source of positivity sa grupo at hindi negativity. Ngayon, bakit sinabi kong right attitude? Mga mentors, sa business na ginagawa natin, anong tawag po dito? Network marketing. This is a people business. Very crucial sa atin as a network marketer, how we treat other people, and of course, how you change yourself to adopt sa ibang tao. Very important yan. Hindi pwede dito yung pumasok kang maldita, lalabas kang maldita, pero gusto mo ng result. Means hindi. Hindi talaga siya pwedeng ganon. Sabi, you entered MLM. And isa sa mga crucial part dito, mentors, is patype ka sa comment section, obedience. Yan. Obedience. Maraming ganitong downline. Actually, siguro mga 98%. Mas maraming ganitong downline compared sa upline. Yung mga downline na kinukumpetensya, pati upline. Di ko alam. Yung iba ganyan dyan. Di ba? Magkakaresulta ko kasi yung upline ko, ganito siya. Papakita ko sa kanya na kaya ko. Ayan, ments. Nako. Sa business na ginagawa natin, sabi nga sa golden rule, your upline is always right. Bakit? Kasi negosyo ka niya. And at the same time, of course, parte ka ng organization niya. Basically, alam niyo po sa business na ginagawa natin, sinasabi doon, anak ka niya. No? And sa upline down ng relationship, it will not always be good. Yung parang gusto mo perfect relationship. Meron ba dito gusto ng perfect na jowa? Sino po dito yung gusto ng perfect na jowa? Type 2. Diba yung mabait na, ganito na. O, diba? Thoughtful na, tapos giving pa, ments. Yung parang sinalo niya lahat. Gusto mo ng ganon? Lahat tayo gusto nun. Pero ang question, kaya mo ba maging ganon? Ayan, only him. Yes po. Amen. Ang question kasi doon, kaya mo ba maging ganon? So sa business na ginagawa po natin, di ba kilala niyo si Mentor Dave, Mentor Joshua? Most of you will see na itong bata na to sobrang successful, di ba? Isa sa kanila Diamond, isa Emerald, parehas may malaking grupo, malaki kumita, tapos ang laki ng resulta. Pero di ba parang ang perfect na relationship? Pero mens, no. Ilang beses ko pinagbati ang dalawa na yan. Anong point ko? Kahit kami ni Mentor Aryan, normal po nagkakatampuhan. Baka kasi nag-expect ka na yung upline mo ay perfect na. Na porket nauna siya dito o porket diamond na siya, hindi na siya pwedeng magkamali. Mens, no. It's part of the business ang tinatawag nating acceptance. And that's how we get right attitude. How?
by simply obeying despite all negativity na nakikita mo. Trust me. Ikaw ba? Sino dito yung mga upline na? Sige daw. Sino po dito yung mga upline na? Type 2. Yung meron ka nang na-refer, isa, dalawang, tatlo. Sige, type 2 ka. Question sa'yo. Magpa-plan ka ba at mag-iisip ng something bad sa grupo mo? Or sa downlines mo? Magpa-plan ka ba ng ikasasama niya? O magtuturo ka ba ng something na ikakapahamak niya? So, same true with us. Ganon din yung mga upline natin sa atin. Most of the time lang, hindi mo sila maintindihan. 'Di ba? Hindi mo sila maintindihan, kaya nagkakaroon ng friction, nagkakaroon ng misunderstanding kasi feeling mo kalaban mo si upline, kalaban mo si, alam mo yung parang lahat gusto mo kalaban mo. Ano pinaglalaban mo? May kilala kayong ganyan? Parang saglit lang. Anong nilalaban mo dito? Yung manalo ka kasi gusto mo na nanalo sa sa conversation. Men's no. Pumasok ka sa negosyo ng mga tao and people business mong ginagawa natin. Sobrang importante na ikaw as leader, as downline, marunong kang mag-obey, sumunod, pakisama sa upline mo. And of course, bilang mga upline, tayo din, kailangan din natin matutunan mag-adjust. Okay po, learning. So, bakit dito ako tumututok mga mentors? Kasi I believe hindi ka magiging successful. Pwede kang kumita ng milyon. Kasi nag-just for you ka, nag-jade for you ka. Pero kung yung gusto mo yung ma-achieve na kagaya ng na-achieve ng mga top mentors na passive, I believe kailangan talaga ng massive change or kailangan ng lay hands. Kailangan mo talaga ng matinding lay hands na, Lord, ganito prayer mo. Lord, patuloy mo po akong gawing tamang tao para sa grupo ko. Kasi kung ako lang, hindi ko kaya, Lord. So have that prayer. Kasi kung ikaw lang mismo, di ba? Hindi mo naman talaga kaya eh. Di ba? May kanta nga eh, gusto kong bumait pero di ko magawa. O di ba? So si Lord lang talaga yung mag-change sa atin. And it's very important kasi sa business natin, ang daming wait lang later dadaanan ko. Ang daming babaguhin sa'yo. Pero I believe, hindi na to madagdag doon sa mga kailangan baguhin sa'yo. Yung magandang outlook mo sa mentor mo and yung pagsunod sa mentor mo. Okay? Nilagay ko pa dito sa note ko, hindi pwede gusto mo parating mabait si upline. Sino dito gusto na mabait na upline? Oh, alam ko lahat tayo gusto nun. Pero mga ments, paano pag dumating yung time na nagkakamali ka na? Anong gusto mo? Lang ha? Ayan, wait lang. Anong gusto mo? 'Di ba? Harsh truth o comforting lies? Ikaw ang pipili doon. Minsan, kaya kailangan din, ako mentor alam niyo po yung personal ko, sa mga hindi po nakakilala sa akin dito, sobrang est ko po talaga. Like, kalma pa sa kalma. Ganun talaga mga mentors. No, okay nang magalit ka sa akin, wag lang ako magalit sa'yo. Ganun. Pero I learned to accept the reality. Ni upline ko dominante. And I am very grateful. Kasi kung yung upline ko dominante, baka pinulot ako sa kangkungan. Imposibleng magkaroon ng limitless kung yung upline ko hindi aggressive. Kung yung upline ko hindi ako kinokorek pagka, alam niyo yun, meds, hindi ka nagpasa ng top, hindi ka na, wala ka na sa top. Alam niyo yun, meds, kung walang ganun, imposible talaga magkaroon ng limitless. Imposible mapunta ako sa harapan nyo. So, anong point ko? Ayan. Ang point ko, I hope that you appreciate yung bagay na effort ng mentor mo. Regardless, possible masaktan ka o hindi ka masaktan, shooting ba yan? Mens, nako, ang importante is kung ano yung kakaganda mo at kung ano yung kakabuti mo. Okay? Yan. Wait lang. Naano ko pa yung hindi rin pwede yung alam niyo po sa business na ginagawa natin, upline down na relationship to ha. We're talking about attitude. Hindi rin pwede yung ikaw parati gusto mo ina-uplift ni upline. Sino ito yung ganyan?
Pa-type nga sa comment section, pabebe. Yung gusto mo parati ikaw pina-follow up. Kasi hindi ka nga mini-message ng mga kamag-anak mo tsaka mga kaibigan mo. So parang si upline mo, gusto mo gawing ano, yung announcement. Alam niyo yung madaling araw, nagsisend na may lindol, may bagyo. Alam niyo, gusto mo gawing globe si upline mo na siya tagang pamusta sa'yo. Mens, hindi pwedeng ganun. Good yun. Bless ka if yung upline mo talaga parati ka nakikita, yung upline mo nandyan para sa'yo. Pero, most of the time, ito ang question ko, kailan mo last na kinamusta yung upline mo? O, sige nga. Kailan mo last na kinamusta yung upline mo? O baka gusto mo, ikaw parati ina-uplift niya. Question, kailan mo last in-uplift ang mentor mo? Kailan mo last pinower up ang mentor mo? Kailan mo last pinower up ang crossline mo? And it's part of it. Next picture tayo. Oh. Kilala niyo po siya mga mens? Oh, dyan, tumatango ka. Kilala mo yan? Hmm. Sabi ng iba, hindi. Upline ko yan. Direct upline ko. Second level ni Mentor Orion. Awardee siya last anniversary kasi po siya ay awardee ng 1 Millionaire Circle sa Unilevel and 1 Millionaire Circle and 2 Million Circle. Okay? And para madalas kami magka-chat nga ngayon eh. Kasi bakit? Nag-chat siya sa akin last time. Ito na yung tinita niya ha. Sino yung gusto ng ganyan? Yung Total 6 Direct, di ba? Yung tipong di mo ginawa yung business pero may 2.5 million ka sa e-wallet mo. Di ba ang sarap, no? Oh. Tapos chinat ko siya. Sabi ko, kuya, kasi kaibigan naman kami nung college eh. Sabi ko, kuya, pasend nga sa akin picture nung check match mo. Magkano na? Tignan mo yung check match niyo, 1.2 million. Oh. Gusto niya ng ganyan? Ngayon, anong point ko? Ba't ko pinakita yan? Kasi marami sa inyo baka pwede nyo sabihin na hindi, pagka yung upline ko hindi na active, hindi ko na kamustahin. Wala na akong pakialam sa kanya. No, mens. Ako nga, sinachat ko yung upline ko, sinabi ko mag-maintain siya eh. Bakit? Kasi at the end of the day, siya naman yung reason kung ba't nandito ko sa I Am Worldwide eh. Ito yung malupit. Yung iba, may reason para magalit, hindi nagagalit. Yung iba, sa atin, walang reason para magalit, pero nagagalit sa upline. Ewan ko sa inyo. Yung upline mo ang bait-bait. Yung upline mo ang sipag-sipag. Yung upline mo parating nandyan pag kailangan mo. Tapos galit ka. Ewan ko ba sa'yo? Ewan ko kung anong gusto mong upline. Bala ka nga manigas ka dyan. Hindi ako galit. May sakit lang. Are you learning? So, whenever that you want to see a good mentor, wag mo hanapin sa upline pataas. Tingin ka lang sa salamin. And you have to make sure na gawin mo yung tao sa salamin na napakabuti at napakagaling na upline. Yung upline mo, maraming flaws yun. Aba, hindi perfect yan. Tama ba? Baka magpa-ship ng product yan. Ay, mens, kulang ng isang sachet. Tapos galit na galit ka. Mens! Asan yung isang sachet dito? Nakalimutan mo, isang taon mong pinagpapaship yan. Isang sachet lang, yun na yung nakita mo. Isang box lang. Ang dami sa atin, sobrang ungrateful. Sobrang dami nagawang mabuti ng upline mo, ang tinitignan mo yung mali. Nung pinush ka niya, kumita ka, nung pinush ka na, tapos hindi, alam mo, ewan ko ba sa'yo? Maraming ganyan kasi sa I Am Worldwide. Gusto ng resulta, ayaw naman magpa-push. Ito, wala akong galit sa inyo ha. Gusto ng resulta, ayaw naman naman ng training. Ay kilala kayong ganyan, o huwag nyo na itag. Means hindi nag-show up. Kasi means hindi mo naintindihan yung ano ko, yung reason ko. Men, naintindihan ko nga reason mo, kaya nga mas pinupush kita eh. Gets nyo? Kasi I believe lahat tayo upline dito eh.
Yung iba kasi, kinukonsinti yung downlines. Na parang pag naging downlines, mens, hindi ako makapunta kasi ganito, ganito, ganyan. O sige, see you next week. Ay, mens, kasi ganito, ganito, ganyan. Mens, huwag niyo konsintihin. I'm not saying na pagalitan mo. Magkaibang thought yun, ha? I believe lahat naman dito leaders na. Hindi mo siya pagagalitan. But you have to remind him or her na sobrang importante ng presence niya at kailangan nag-show up siya kasi gusto niya maging successful sa business na ginagawa natin. Mm. 'Di ba? So yan na, number one, in order to be successful sa business na ginagawa natin, anong kailangan magkaroon? Have right attitude. Okay? Sobrang importante niyan. Nasa multi-level marketing kasi tayo eh. Kung nasa construction ka, mens, ay, kahit masama ugali mo, okay lang, pwede kang mag-hire ng mag-hire. Mens, hindi eh. Nasa network marketing ka eh. Eh, Coach RJ, kasi wala pa naman akong downline, siguro pwede naman ako maging masama muna sa ano ko, sa crossline, tsaka masama ugali ko sa upline ko. Mens, kailan ka babait pag may downline ka na? Trust me, hindi mangyayari yon. Kaya nga pagka ano, pagka meron kang mga down, cross lines na hindi mababait, huwag kang mainis. Ganito ang gawin mo. Gusto niyo ng tip? Type 1 kung gusto mo ng tip. Tapos meron kang hindi kasundong cross line mo, naiinis ka talaga sa kanya, naiirita ka. I-adjust mo yung sarili mo sa kanya. Intindihin mo siya. Basically, para mo siyang pinagpapraktisahan. Kasi alam mo, may kakaroon ka rin ng ganong downlines. Gets nyo, magkakaroon ka ng ganong leader. Ngayon, pagka nagkaroon ka ng ganong leader, alam mo na gagawin mo. Kasi na-handle mo nga yung cross-time mo, napakasama ng ugali. Gets? Sabi ng mga nasa kondo, nagkakaintindihan sila ngayon. Di ba? Sabi niya, ay, ganun pala yung mindset. Oo, men. So, nag-GGS kami. Ang mindset ko, kasi syempre, ilan kami sa kondo? 14. 13, 14 kami. Men, sila talaga pinagpa-practicean ko. Kasi ang mindset ko, magkakaroon ako ng downline na iba-iba ugali. Meron dyan mabait, meron dyan fast learner, meron dyan super slow learner. Meron dyan, mens, kalmado, meron dyan agresibo, meron dyan violente, mens. Ngayon, kailan ka matututong mag-adjust at mag-handle ng tao? Ang tawan-tawa si Mentor Israel. Mukhang meron siyang leader na is violente. Sa isang box ko. Mens, bakit ganito yung barley natin? Iba yung lasa, di ba? May slow daw. Oh, mens, alam mo na. Okay, kailangan mo matuto paano mag-handle ng mabilis kumake up, mabagal kumake up. So, it's all part of our growth. No? And then yung pinaka-importanting matututunan mo sa business na ginagawa natin, hindi yung kumita ka, kung hindi yung mag-grow ka personally. Okay? Turning. O next, type 2. Para sa mga gusto pa matuto, another pointer. O, di ba? Number 1, have a right attitude. Number 2, have a right mindset. Kilala niyo po yan? Alam ko lahat tayo kilala yan. 'Di ba? She's Mentor Shirley May Sibulan, kaka-post ko lang. 'Di ba? You can share it sa mga grupo ninyo. Kasi mens, alam niyo po nung dumikit ako sa kanya, grabe. Tax lang ni Mentor May yung income ko ng Unilevel. Mm. At kahit pagsama-samahin ang Unilevel ng grupo ko, mens, hindi namin maaabot yan. Sige nga, pagsama-samahin natin ng Unilevel ng grupo mo, maabot niyo yung kay Apmay. Makaka 1 million na kayo. Ngayon, mens, anong point ko? Ang point ko dito, mentors, basically, siya yung taong sinusundan ko. Of course, both kay Mentor Aryan, di ba? Siya yung taong sinusundan ko. May question ako sa'yo. Sa business na ginagawa natin, ayan o, sino ang sinusundan mo? Ngayon, paano mo siya masusundan kung hindi mo siya kilala? Paano mo siya masusundan if hindi ka naka-follow sa kanya? Paano mo siya masusundan at alam mo yun,
libre na nga yung matuto ka sa buhay ng ibang tao eh. Malaman yung mindset niya. Kung hindi, kung hindi mo sinusundan personally yung mga post niya, hindi mo binabasa. And isa sa mga right ng upline, no, alam niyo po, sabi ko nga eh, wala akong karapatan na maging acne. Bakit? Meds, ang layo ng ano namin, no? Unilevel namin. Wala akong karapatan mag-disobey. Bakit? Kasi yun yung sinusundan ko. Ngayon, very crucial kasi nasa sa network marketing ka, yung taong pinapakinggan mo. Tama ba? Ito, meron kang crossline ng negative. Ang pangit talaga ng perception. Alam mo, wala naman siyang plano sa grupo niya, pero ang dami niyang sabi. Nasa iyo na kung yun yung pakikinggan mo o dun sa taong nakagawa. Kasi ang daming ganyan, mates. Yung ikaw gusto mo mag-for good, gusto mo mag-retire, gusto mong, alam mo yun, gusto mo na result ng upline mo, tapos itong crossline mo, ayaw kanyang paangatin. Paulit-ulit niya sasabihin sa yun na hindi, ito lang tayo, ito lang ako. Mates, parang crab mentality na tawag dun. Familiar? Nangyayari? It could happen. Kaya nga sobrang importante, sino ang pinapakinggan mo. At kailangan maging mapili ka. Ang taong pakinggan mo is yung may resulta na gusto mo. At make sure hindi yung wala. Ngayon, mentors ha, alam niyo po ba sa social media, for the idea of everyone, sa social media sobrang daming nagpapanggap na mentor. Sa social media, ang daming nagpapanggap dyan. Ang galing talaga nila magsalita. Pero means walang resulta. Kanino ka makikinig? Sa hindi magaling magsalita na may resulta o sa magaling magsalita na walang resulta? O nasa yun na. Kasi blind people lead. Alam yun? How can a blind person lead someone? Means parehas kayo mapunta bangin. And sobrang importante na sa business natin, nakatono ka. Pa-type nga sa comment section, nakatono ako. Yan. Sobrang importante dito na nakatono ka. Align ka sa vision ng company. Align ka sa vision ng upline mo. Align ka na ang gusto mo passive income. Align ka na ang gusto mo matulungan yung grupo mo. Align ka na ang gusto mo mag-create ng history, mag-create ng impact. Align ka na ang gusto mo is hindi ka magkaroon lang ng resulta for you, for your team, but also for God. And that's very important, mga mentors. Kaya sobrang blessed mo kung yung upline mo nandyan, oh. Huwag ka na maghanap ng upline na iba. Hindi naman yung upline mo. Minsan yun nakaka-distract eh. Minsan yun pa yung nakakaano. Kakahanap at kakatingin mo sa iba. Minsan yung diyan pa nagkakaroon ng problema kasi nag-start ka mag-compare. Buti pa yung upline niya. Buti pa yung upline niya ganito. Buti pa si ganito. Yung upline ko ganyan. Means, yan nagkakaroon ng problema ngayon. And hindi ko makalimutan, alam niyo po, ewan ko ba, ba't napaka-prangka ko minsan? Sobrang S-comments pero minsan prangka ako. Alam niyo po, yung reason daw kung bakit may mga successful sa business natin at yung iba ba't hindi sila nagsasucceed, dalawang reason lang. Number one, they know things you don't know. Number two, they do things you don't do. Ulitin ko ha, may alam silang hindi mo alam, may ginagawa silang hindi mo ginagawa. And nag-start ako dito, sabi ko kay Apme, ang ganda ng mindset mo. Pwede bang i-bluetooth ko na lang yan? Alam mo yun, kung pwede lang i-bluetooth yung app, kasi basically kung ano yung mindset ng apply mo, yun din yung magiging result mo eh. Sabi ko, pwede may bluetooth yan, dikit natin yung ulo natin para ma-absorb ko lahat ng meron ka. Para ma-absorb ko lahat ng nasa mind mo. Kung paano siya mag-respond kapag ka may negativity, mens, naku, magugustuhan mo, mens. Kahit pag alam ni mentor, best yan.
Kahit si mentor may nahihirapan pag-catch up sa step, mens, hindi mo siya marinig mag-complain. Ako nga nag-complain na ako eh, mens, siya wala talaga. Sabi ko, mens, gusto ko talaga makuha yung mindset mo. And paano mo ma-achieve yun? Paano mo makukuha yun? If parati mong kasama yung tao na yun. Ulitin ko ha, gusto mo yung result ng mentor mo, pero parati mong kasama yung mga taong negative sa'yo. Kamusta naman? 'Di ba? Ang parati mong kausap, kasama, hindi ko sinasabing huwag ka makisama mga men sa mga kaibigan mo, no? Kasi market mo yun eh. Pero very important lang din na bago ka sumama sa mga kaibigan mong inaasar ka, binubuli ka, means involve mo muna yung sarili mo sa IM Worldwide, sa mga top mentors, ipaligid mo muna dito. Para pag dumating yung time, kahit i-negative ka ng mga yun, labas-pasok na lang. Tsaka pwede mo naman silang i-refer nang di mo sila sinasamahan. 'Di ba? Kung sino ka nga, kung tayo ay kung sino yung parati nating sinasamahan. So very important 'yan sa business na ginagawa natin. Tignan nyo. Familiar po? Another part ng pagkakaroon ng right mindset mentors is being relentless. Having endurance mentors. Nakita niyo yung tsura namin nila mentor care nyo. Oh, ayan, oh. Nag-start kami, mates, ang daming nag-quit dyan. Ang daming nag-quit dyan. Ngayon, ang question ko sa'yo, pag nag-quit ba yung upline mo, mag-quit ka na din? Pag yung upline mo nagtamad-tamaran, magtatamad-tamaran ka na din. Pag yung downline mo nag-quit, mag-quit ka na din. Ikaw lang makakasagot niyan. Kasi one way or another, darating ka sa point na mako-question mo yung sarili mo if tutuloy pa ba ako o hindi. Ngayon, ang point lang, tumuloy ka. Kasi if gusto mo yung resulta ng mga taong nagtuloy, dun ka papunta. Okay? And lastly, another mindset. Familiar po sa picture na to. Nakalagay sa t-shirt namin, ano? Victory. Oh. Madami po. Mga nasa 30 plus, no? Hindi ko pa napopost to, pero I'll be posting it soon. Lalagyan ko lahat ng X yan. Kasi alam niyo po ba, na sa picture na yon, ang nagstay na lang isa, kakabalik lang. Bukod sa akin ha, bukod po sa akin. Sa business na ginagawa natin, you have to know your season. Patype nga, season. Men's Rachel, isa lang natira, bukod sa akin ha. Si Mentor Katrina, kakabalik lang nun, di ba? Nag-quit na din yun. Kabalik na din yun. O, kasi wala si Mentor LJ sa picture na yun eh. Ayan, thank you so much sa pagpa-participate. You have to know your season. Alam niyo po, when I was building the Team Limitless, I was asked first to build myself. Hindi ka makaka-build ng grupo nang ikaw hindi mo binibuild yung sarili mo. Yung tao na nakita nyo kanina, madami po ba? Madami-dami, no? Alam niyo po, ang sabi ng upline ko lang sa akin, ni Mentor Arian, hakot. Eh, yung ginawa ko, naghakot. Kailangan alam mo kung nasa panahon ka na dapat naghahakot ka sa training room, naghahakot ka sa IBP, nagpapapain ka, nagbibuild ka ng grupo, dapat alam mo. Tsaka ka na dumating sa point na nang-i-inspire. Unti-unti lang. Pero if nasa season ka na kailangan mo talaga mag-invite, means do well sa season na yon. Kasi darating din naman yung darating din naman yung time na hindi mo na kailangan. Alam mo yun, hindi mo na kailangan magpakita, darating yung time na nagpa-passive ka na, means darating yung time na yon, trust me. Pero, ang question ko, ginagawa mo ba yung best mo sa season mo na to? Nasa season ka ba na pag kailangan mo mag-invite? Kailangan mag-build ng grupo? Hindi ka pwedeng tamarin? Galingan mo dyan sa season na yan. Okay? Nasa season ka ba na
kailangan mong i-adjust yung sarili mo, 'di ba? Na mabilis kang ma-negative, lalo na pag may nagko-quit na attrition ka. Mens, galingan mo sa season na 'yan. Kasi minsan ginawa ko lang mga mentors, ginalingan ko sa season na 'to. And sobrang blessed ko na may upline ako na nagsasabi na, Jay, maghakot. Di hakot ako. Kasi mens kung sa S, kung ako yung tatanungin mo, mens hindi ako maghahakot. Kasi pwede naman na ako umattend ng event nang ako lang. Ang mindset ko, mens, ako lang makaka-attend. Pwede naman eh. Pero hindi. Buti na lang yung upline ko dominante. Sinabihan ako maghakot. Naghakot tuloy ako. Ngayon, nung naghakot ako, natuto ako maghakot. Eh, mens, kung nag-disobey ako sa kanya, pinili ko yung convenience ko na hindi gusto ko kasi ako lang mag-isa nandun, gusto ko ako lang ma-inspire. Mag-grow po kaya ako hindi. Imposible. So, madalas kailangan mong piliin yung discomfort, madalas kailangan mong piliin yung inconvenience kasi nandun yung growth. Sa business na ginagawa natin, hindi ka sanay nagsasalita, magsalita ka. Parati ka nare-reject. Mas lalo ka mag-invite. Parating yung mga ini-invite mo, hindi mo na-close deal. Mas lalo kang mag-close deal. And very important mga mentors na dapat, ayan, kailangan, kahit nasa season ka, wait lang dyan pala si Ate Ems, no? Pero ano rin kasi yan, active minsan, active hindi, minsan, di ba? So ngayon, ay, dito pala si Mentor June Clark. O di ba? Ang dami dyan nag-quit, bumalik, nag-quit, bumalik, nag-quit, bumalik. Gagawin mo rin naman yung negosyo, pa-stop-stop ka pa. Alam niyo po chat nung upline ko sa akin. O, gusto niyo yung result ng upline ko? Type 2. Sino dito gusto result ng upline ko? Yung 1 million check match, tsaka 1 million yung level. Mm. Gusto niya ng ganon. O, sige, mag-refer ka. Tapos iwan mo. Pero question ko sa'yo, ano mas gusto mong result? Result niya, result ko. Pili ka. Kasi alam niyo po yung sabi nung upline ko sa akin. Sabi niya, kuya, gusto ko nang bumalik. Nagsisisi daw siya kasi hindi niya tinrabaho. Kasi alam niyo, mens, kung tumabaho siya, sumabay siya sa akin, baka nasa 50 million na yon. Kaya pipili ka talaga kung sino pakikinggan mo eh. Pipili ka talaga kung sino susundan mo eh. Magsisettle ka ba dun na sa check match? Six directs? Yun ni level? Kasi nakabunot ka ng magaling. O next, o ito na, o ikaw to. Sa next pointer natin, ikaw yung leader na nag stand para sa grupo mo. Pipili ka na lang. Ito kanina, grabe. Shinare ko to sa GC namin. Inspired na inspired, baliw na baliw kami. Kasi akala nyo mentors, di ba, natutuwa kayo sa result namin nila Mentor Claire, di ba, nagpa-passive kami, di na kami nag-work, basically. Pero mens, alam nyo po ba, isa lang sa mga ginagawa namin talaga, parati lang kaming yes upline. Until now, yes upline. Isa nga fully paid na, oh. O Toyota Rush, fully paid. Isa 10 months na lang, fully paid na. Si Porsche. O sabi ni Mentor Claire, oh, nasa Italy ako, hindi ko magagamit. Hindi practical, dapat bahay at lupa, wala akong license, hindi ako marunong mag-drive, hindi naman siya mahilig sa kotse. Paano? Wala naman sumunod sa akin na maglalabasin ng car, kaya ko babayadan, takot baka di din lumaki team ko, tagal ng 3 years, ganyan, etc. Means, alam niyo po yung lahat ng reason na yan? Lahat ng reason na ilalagay mo sa mind mo, lumagay na sa isip namin. Kaya kung gusto mong mapabilis ka at ma-shortcut ka, sunod ka na lang. Okay po ba yon? And alam niyo po ba, nakakatuwa kasi parang 2 days ago or 3 days ago, magkausap kami ni Mentor Dadel. Ah,
niyayabang ko sa kanya si Sean. Sabi ko, di ba yung anak niya si Mentor Sean? Sabi ko, Minsa Del, pag nag-diamond to, wag ka na mag-ibang bansa ha. Alam niyo, sabi sa akin ni Mentor Dadel, hindi naman. Next year, for good na ako. Have a good, di ba, right attitude, right mindset. Ito next. Kung gusto mong sumunod sa resulta namin, kailangan mo ng resulta. Yan. Pasabi nga resulta. Alam niyo po, men, si minsan yung resulta, akala mo, um, lalo na kotse, di ba? Ang mentality sa labas, ba't ka kukuha ng ano, brand new? Pwede naman second hand na. Hindi nakarinig na ng ganyan. O, ba't kukuha ka ng kotse? Bahay na muna. Mens, bala ka na. Malaki ka na. Pero kami, mens, pinili namin sundan yung mga nagresulta sa IME. Hmm, sorry. Bigyan ko kayo ng breakdown. Ito, hindi ko pa napapost to. Like yun ha, pag pinost ko ha. Ayan. Para mas maraming masharean. Ngayon, tignan nyo to, mentors ha. Sino dito yung kumita na ng 1 million? Sobrang importante ng resulta sa negosyo natin. Na sa bawat taon, hindi lang edad na dadagdag sa'yo. Yung tumatanda ka, pero tumatanda ka lang. Huwag ganun. Nasa I am worldwide ka na. Dito dapat, sa bawat pagdagdag ng edad mo, nadadagdagan din yung result mo. Alam mo yun, yung nagkakaroon ka ng title sa harapan ng pangalan mo. Nung 24 to 25 years old ako, paalis na ako ng gap nito, o tignan nyo, nag-half M ako. First, na-hate ko yung first travel incentive ko. Yung iba sabi nila, kailangan para makahit ng incentive matagal na, ba't ako bago? First company travel incentive. Na-hate ko Sapphire, consistent top yep. Nung 25 years old ako, ito na. Fully retired from employment na, top 1 overall ng IM Worldwide. Ruby, got my first million. Got my first car. Pero alam niyo po ba, mentors, nauna nga yung first car bago first million eh. Yung iba, nag-first million na, di pa naglabas ng first car. Kaya nagtataka sila, mates, ba't hindi umuusad yung grupo ko? Ba't hindi nag-grow yung organization ko? Mates, yan mo, di ko alam kung anong pattern ginagawa mo sa grupo mo. Kasi nung kumita ka ng milyon, wala kang ginawa. Yung downline mo na gagawin, kumita rin ng milyon, wala rin ginawa. O di pare-pares kayo. Tama ba? Ngayon, sino dito naiintindihan na yung reason kung bakit first car? Bakit kotse? Nung naglabas ako ng first car ko, means wala pa akong result noon. Pero kasi sa business natin, asset yun eh. At yun yung gusto kong i-create na pattern sa grupo ko. Oh, ito pa yung malupit. Hindi pa ako parang siguro nakahit ko na yung million ko nito, first million. Nagpa-event na ako sa downlines ko, nakwento ko na to. Nakwento ko na to ata sa team Fearless. Go sure eh. Oh, car achiever ka na, magpa-event ka na. Hindi yung parati kang nakadepende sa upline mo. Upline, pa-event tayo. Paano kung sabihin sa'yo ng upline mo, ayoko? Ano gagawin mo? Sige nga, kung ako down upline mo. Tapos sinabihan mo ko, sinabihan mo ko magpa-event ako, sabi ko ayoko. Ano gagawin mo para sa grupo mo? Magpapa-event ka, hindi. Up to you. Pero ako, kahit sabihin ng upline ko na ayaw niya magpa-event para sa grupo, magpapa-event ako. Bakit? Ako ang magulang ng grupo ko eh. Gets nyo? Ano ba yung event? Pwede ka naman sa McDo, Jollibee. Diyan naman kami nag-start lahat.
Ngayon, immense, hindi pa ako talaga kaya makapagpa-event. Diyan na ngayon papasok yung pag-maximize mo sa event ng grupo mo, ng upline mo. Pag-maximize mo sa event ng I Am Worldwide. 26 years old, top 1 na ako ng Titans. Nag-Emerald, nag 2 million circle. Actually, nag-diamond din ako nito eh. May nagtanong sa akin last time. Men, eto ha, may nagtanong po sa akin. Men, ilang milyon na yung kinita mo nung nag-diamond ka? Eh di nag-backtrack ako ngayon kasi inalala ko eh. Kano na ba kinita ko? Means, alam niyo po, 2 million pa lang. 2 to 3. Diamond na. Kaya minsan, yung limit na nangyari sa grupo mo, nasa iyo lang din. Hmm. Question, sino dito susunod dito sa pattern? O sige, wag mo na sundan to. Kasi hindi ka naiyap eh. Sundan mo na lang, di ba? Kailangan consistent top earner ng Team Wolves. Top 1 ng Team Wolves. Diyan na lang. Huwag na yung ano, yung iba. O Sapphire, Ruby, sundan mo yan. First car, first million. Sundan mo yan. Basta yearly dapat, merong nadadagdag na result sa'yo. Okay? Hindi pwedeng tumatagal ka dito. Alam niyo po ba yung nangyayari sa marami sa I Am Worldwide? Yung tumatagal na hindi nagkakaresulta, kumukunat. Alam niyo po yung makunat? Hindi ko sinasabing makunat sa pera, mensa. Kumukunat in a sense na minsan, sa sobrang over-familiar na nila sa business, sa flow, etc., sila yung mahirap pasunurin. Yung bago, sabihan mo maglabas ng first car, excited maglabas. Yung matagal, sila pa yung ayaw maglabas. Familiar? Sounds family? Kaya wag mo hayaan yung sarili mo na umantong sa stage na kumunat ka. Kasi masyado ka nang nasanay sa environment, masyado ka nang nasanay, meds. Huwag kang masanay. Kasi kagawa-kawawa ang grupo. Ikaw ang susundan ng grupo. Kawawa. Yung downline mo gusto magka-house and lot 3-story. Ikaw ang pangarap mo, renta. Kawawa talaga. Yung downline mo gusto niya maka-for good. Ikaw okay na sa'yo nagtatrabaho. Kawawa ang grupo mo. Like, kawawa talaga. Means, hindi kailangan ko na mag-for good ngayon. Kahit hindi ka mag-for good ngayon, pero alam mo yun, kasama sa plano mo. May target date ka. Pero yung para i-block mo yung sarili mo na hindi habang buhay ako mag-work, bahala ka sa buhay mo. Uunahan ka talaga ng downline mo. Kasi ang kunat mo, okay, learning. Galit na ba? Galit ba kayo sa akin? Huwag na kayo magalit sa akin. Pero mens, kailangan kasi marinig to. Bakit kailangan ko nung sabihin? Mentors, wala akong ibang gustong mangyari kung hindi lang sabay-sabay tayo magkaresulta. Kung hindi lahat tayo kasama natin yung loved ones natin habang kumikita tayo ng 6 digit, 7 digit monthly ng passive. Wala akong ibang gusto kahit hindi nyo ako kagrupo. Gusto ko yung may oras ka sa anak mo. Gusto ko yung may oras ka sa tatay mo, nanay mo. Immense, mahirap. Wala namang madali. Tama po? Wala namang madali. Paglalabas ng resulta, means hindi yan madali. Kasi kailangan mong panindigan niya. Doon ka mag-grow. Ngayon, because of the results na nilabas natin, dati yung kotse binabayaran. Yun lang po ako nagbabayad nun ha. Baka kala nyo libre yun. Hindi libre ng kumpanya yan. Wag abuso, sabi nga ni Mentor TJ. May libre, may hindi libre. Medyo to libre 1.8 million worth of car, 1 million worth of car. Ngayon, sino gusto ng ganyan? Type 3. Yung magne-next na dyan. Oh, gusto mo ng ganyan, mens. Result.
bago ka magkaroon ng libre, kailangan mo munang tumaya. Kay- Kailangan mo talagang sumugal. Means, ang hirap i-maintain. Hindi ko alam po anong gagawin mo. Pero means, isa lang alam ko, kaya mo. Tama ba? Type mo nga sa comment section, kaya ko. Sige, type mo yung sarili, sabihan mo yung sarili mo, kaya ko. Sige, sabihan mo yung sarili mo, kaya ko. Di ba kung kinaya nila, kaya mo. Kaya mo. Ulitin ko ha, kaya mo. Nagawa namin, kaya mo. Naghirap kami, nakasurvive kami, kaya mo din. Ganyan ka-importante. No, so ilaban mo yung grupo mo by showing your result. Ito, imagine nyo to. Oh, last na to. I think last picture na to. Alam niyo po natutuwa ako last time kasi hindi ko wala akong suot ngayon kasi lahat nandun sa may ano sa ano ko. Means hindi talaga ako maluho. Hindi po talaga ako maluho. Yung sapatos kahit hindi hangga't hindi bumubuka mates, hindi ko papapalitan yun. So hindi talaga mates. Pwede ako bumili para sa iba pero yung para sa sarili ko kaya ko talagang tiisin yan. Ngayon pero alam niyo sa I Am Worldwide nakakatuwa kasi dito may palibre oh. Libre diamond necklace mo, libre ang Rolex mo, libre ang diamond ring mo. Means lahat libre, libre kotse. Ngayon, paano mangyari yan? By you initiating the result. Okay? Parte po ng negosyo ang resulta. Parte po ng negosyo at pagpapalaki mo ng negosyo mo, yung, ayan, na ma-pressure ka, parte yan ng pagpapalaki ng negosyo mo. Hanggang sa matutunan mo mag-handle ng pressure. Parte ng negosyo mo yung iiyak ka, parte yan lahat. Pero, lahat po yan, worth it sa dulo. Okay? I hope na somehow nakapagbigay ako ng inspiration sa lahat and at the same time, of course, learning. So, sana isa lang ang wish ko and pray ko this 2027, 2024, 2027, 2024, huwag kang pumayag na mapag-iwanan yung grupo mo. Meron pang araw, meron pang buwan. Okay? Kung hindi man this year, huwag kang pumayag na maiwan yung grupo mo. Parati mong itatayo yung organization na binibuild mo. Ikaw ang parents niyan eh. Okay? So yun lang, see you all mentors at the top. Always know that you are limitless. God bless you, Team Wolves. Thank you, Mentor Claire sa pag-invite. Ayan. Ako na po ulit no mga mentors. So, thank you so much po Coach RJ no. Grabe lang talaga yung wisdom at knowledge kapag top earner na po yung nagbabagsak ng ng training po no. So mga mentors, na-inspire po ba tayong lahat? Madami po tayong natutunan. So, sure po ako. Madami po no. So, ayan, again, Coach RJ, no, thank you so much po sa knowledge and wisdom ngayong gabi. And I hope po na lahat po ito ay may apply po ng team. And kami na po ang next sa mga resulta po na pinapakita mo po sa amin, Coach. So, ayun mga mentors, no? Kaya natin tong lahat. So, laban lang and keep going nga po sabi ng ating Mother Titans po, no? So, Mentor Claire, mag-ma'am po ba tayo or Coach RJ? Okay na po ba baka may mga tanong po yung mga mentors po, no? Pwede naman. Go. Ayun po mga mentors. Baka next year na ulit. Alam niyo naman, once year lang ako nakakatungtong sa Wolves. Sige na, magtanong na kayo. Ayan, wait Okay. lang. Picture muna tayo kay Mentor RJ. Grabe, no? Nakaka-speechless. Alright, sige po. Wait lang. Spotlight natin si Mentor RJ, mga ments. Tapos ano kayo? Pa-picture na kayo sa ating first male blue diamond. Ayan. Huwag po munang mag-comment mga ments. Wait lang po ha. Wait lang. Sige po. Bilangan ko kayo ments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ayan. So, isama natin si Mentor, ang ating next Sapphire, next Sports Car Achiever, next Diamond, next Millionaire, Mentor Brian. Yes. Ayan. B-sign mga ments. Okay, 1, 2, 3. Ay, wait lang po. 1, 2, 3. Alright, tayo naman mga ments. First page po. Smile mga ments. 1, 2, 3. Second page, mentors. 1, 2, 3. Third page. 1, 2, 3. Ayan, smile lang. Sige po. Kapit lang mga ments. Okay, fourth page. 1, 2, 3. And last page. Alright, grabe no, Mentor RJ, maraming salamat sa'yo. Sobrang idol ka ng team, alam mo naman yan, and sobrang blessed kami today sa iyong buhay. And grabe yung mga na-impart mo sa amin, yung especially yung oras mo. I'm sure maraming realization ngayon ang leaders natin, ang team natin. So, mga mens, makikita niyo si Mentor RJ ay Black Diamond na next year. Magtanong na kayo sa ating Black Diamond. Hindi men, sa crown natin, ha? Tanungin niyo na siya, mens. At minsan lang natin tong masosolo ngayon. So go ahead, Mentor Brian. Ayan, mga mentor. So, once again po, no, Coach RG, thank you so much po sa time mo and salamat sa pag-inspire mo sa amin. So, loading ka po ng Team Wolves. So, ayan mga mentors, this is your chance po, no? Kasi sabi nga po ni Coach RG, baka next year na po siya magtitraining sa Team Wolves. Kaya, ito na po yung chance po natin para makapagtanong po sa ating Coach RJ po, no? So, ayan, Mentor John Anthony, may question ka ba? Wait lang, i-unmute para try nyo nga pong magsalita. Go Anthony, try mo. Ay, okay. Okay, go ahead. Ayan, amazing morning po, Team Wolves. Ayan. Thank you so much po, Coach RJ, sa napakagandang training. Ayan. Coach, yung tanong ko po, Coach, kasi kadalasan po ng mga mentors din po na nandito is may result na. Yung tanong ko rin po is pangkalahatan na, paano po mas mamamaximize yung result, lalo na po lalo na po yung mga nasa ibang bansa, and ganyan din po yung mga nandito. Paano po yung ma-maximize sa lahat po, Coach, sa team, and pangkalahatan na po talaga. Yun lang po, Coach. Thank you so much po. Result. When we say result kasi sa business na ginagawa natin, could either be rank up or kagaya ng ginagawa natin na paglalabas ng resulta. Ngayon, anong dapat gawin? Ang first question ko, kailan ka last nagka-result? Kailan pa yung last na result mo? Kasi, pwede ako magpaliyab eh. Like for example, imagine ito uling. Pwede kayo mapaliyab. Diba? Pero after a year, tingin nyo nagbabaga pa yon. So, paano mo ulit palilibyan yun? O, alam nyo na ang sagot. So, minsan kasi, your previous result, pwede mo siya i-maximize in a way na, sige, gamitin mo ng gamitin. Pero means, baka yung Sapphire mo last 3 years ago pa. Baka, nakita nyo po ba yung mga top mentors, nag-stay sila sa isang resulta? Di ba parating may paingay? Parating may pasabog. So, that's very important. If you have a result, assess mo muna kailan pa yon. If sobrang ingay pa, ito, pag naglabas ka ng result, make sure paingayin mo talaga, i-maximize mo, itodo mo sa pag-build ng grupo mo, pag-motivate ng team mo, pangingliyente mo. Pero, I believe na hindi siya pwedeng matapos. After ng isang result, ang next question is what's next? Parating what's next. Okay? Nasagot ka, Mentor John. Paano gagawin? Yes po, Coach. Sobrang linaw po. Thank you po. Thank you.
Ayan, thank you so much po. Mentor Anthony, no? And sabi din po ni Mentor Kat dito, no, dagdag na lang din po natin. Sabi po, always meet your last result fast. So, ayan. So, next po mga mentors. So, Mentor RJ, ako na lang po siguro magtatanong muna para sa team po, no? So, Mentor RJ, ano po ba ang kailangan gawin kapag yung team po ay nagkakaroon po ng attrition po? Number one, accept that attrition is very normal. So, kailangan mong i-assess kasi sa business na ginagawa, actually hindi lang to sa business na ginagawa natin ha. Mas talamak lang dito. Even in reality sa labas, people come and go, agree? So sa business na ginagawa natin, same siya. Here sa I Am Worldwide, people come and go. So wag mong hanapin yung wala. Lalo na kung sobrang tagal ng patay niyan. Mens, walang kahit sino kayang bumuhay ng patay. Ang hirap. Baka buong buhay mo, buong buhay ka ng patay, di mabuhay-buhay yun. So nasayang kasi bakit? Yung time sana na binigay mo na dun sa mga nandyan, nag-i-stay, pinipilit mong ibigay sa mga iniwan ka. Parang sakit. 'Di ba? Saan mo ibibigay ang oras at attention mo? Sa nag-stay, sa iniwan ka? O ikaw, bahala ka. Kung gusto mong habul-habulin yung tao na yan. So, focus ka sa nag-stay. And alam niyo po, ang ginagawa namin, ito ha, bigyan ko ng kayo ng konting idea ha. Pag nagpapatawag ako ng team day sa team, tinitignan ko kung sino yung ma-attend, sino hindi. Kasi alam ko kung sino tutukan ko at hindi. Kasi bibigyan kita ng oras pag willing ka magbigay ng oras. Pero pag hindi ka willing magbigay ng oras, mens, marami akong pwedeng pagbigyan ng oras. Okay? So, yun yung ginagawa ko pag may attrition. Tuloy. And siguro isa pa, pag may attrition ka, di ba, umalis. O, umalis yung grupo mo. Tuloy ka. Kasi meron akong downline ko, direct ko, kakabalik niya lang. Sabi, nagsisi siya. Ang ginawa niya po kasi noong 2019, humataw ng saglit nung mainit pa. Tapos, nung hindi gano'ng kumita, nag-quit. Nag-work sa ibang bansa, nag-Taiwan pa siya. Ang dami niyang kinork, nag-agent pa siya. Basta ang dami niyang inikot-ikot. Sabi ko sa kanya, ba't ka bumalik? Sabi niya, main, sinampal ako ng realidad ng buhay. Kahit anong gawin ko talaga. Mas maganda sa I Am Worldwide. So ngayon, pag na-attrition ka, tumuloy ka. At mas lalo kang tumuloy at mas lalo kang lumaban. Bakit? Para yung mga umalis, meron silang babalikan kasi nandito ka pa din. Hindi yung mga downlines mo na umalis, wala na silang mabalikan kasi ikaw mismo nag-quit ka na din. Gets nyo? So bilang S, isa po sa mga motivation ko kung ba't ako nagpatuloy is yung mga umalis. Kasi gusto ko may balikan sila. Na kahit hindi ka nagtuloy, andito ako, nagtuloy ako para may balikan ka. Kulit ng perspective, no? Gets, mens? Okay naman. Ay. Ayun, thank you so much po, Mentor, Coach. Mentor Brian, wait lang. I-picturean ko kayo ulit ni Mentor RJ kasi kanina hindi okay yung picture niyo dalawa. Wait lang ha. Kasi ipopost natin to. Syempre, babalikan ni Mentor Brian to pag ano. Mentor RJ, November 7, host yan sa assembly natin. Kurutin mo yan pag hindi magaling. Mga mens, ina-update ako ni Mentor RJ ha, every Thursday. Ate, yung Wolves, ganyan. Ate, yung ganyan. Kaya alam nyo na mens, may nag-update sa akin pag hindi kayo nag-update. Okay po, sige mens, mga mens, B-sign po. Ayan, 1, 2, 3. Ayan, wait lang, check ko ha, kasi kanina nakaano si, ayun, okay na. Ayaw natin mag-upload mens ng hindi kayo ano. Ayan, kasi kayo ang star of the night. Ayan, mga mens, baka may question pa kayo kay sa ating Blue Diamond. Go lang po. Yan ay ano po, kapatid ng Wolves. Kaya wag po kayong mahiyang mag-question kay Mentor RJ.
Mens, baka si Mentor RJ magtanong sa inyo, di kayo makasagot. Kayo na magtanong. Baka tanongin ni Mentor RJ, kailan ba mag-blue diamond ang Wolves? Baka mag-left the group kayo lahat dito, Mens. Baka itanong ko, kailan ka last kumita? Ayan. Kailan last direct mo di? Kayo na magtanong. O, ayan. Baka kayo ang tanongin, Mens. Mahirap nang ano. Mentor Cat, ayan. May question ata si Mentor Cat. Pa-unmute na lang, Mens, ha? Naka-unmute naman kayo. Ayan, mag-question daw si mentor ka. Actually, nag-giveaway ako kasi para at least baka merong may gustong magtanong directly sa ating Blue Diamond kasi grabe talaga yung wisdom ni Mentor RJ. And thank you so much, Mentor RJ, no? Kasi even as na Diamond na sobrang dami pa rin naming learnings na natututunan sa kapwa natin. Mentors, no? Sobrang grateful kami. Ngayon, ang question ko, Mentor RJ, paano po ba namin maipapasa sa mga downline leaders, most especially sa mga core namin na mas magpursige sila na sumunod sa result na meron kami. Kasi as we can see as of now, medyo nag-i-stuck. Medyo nag-i-stuck, may mga fears, may mga doubts, may mga parang nalilimitahan sila. Please give us the right mindset. Paano ba kami magkaroon ng courage pa para sumunod kami sa mga upline mentors namin. Thank you so much, Mentor RJ. Thank you, Mentor Cass. So, ang ginawa kasi naming pattern ng Team Limitless is Team Blast Core. So, may nakita po ba kayo sa Team Blast Core na walang resulta? Sabi ko nga sa kanila, nung hindi pa rank up lahat. Sabi ko, di ako makapag-post ng rank up po. Kayo na core hindi rank up. 'Di ba? Tapos sabi ko, hindi ako makapag-post ng core achievers. Bakit? Yung core ko walang coach eh. So very important na ikaw as leader. Actually, hindi na dapat siya ini-instill mentor ka eh. Kasi every labas ko ng kotse or every labas ko ng result, hindi ako pinilit. I mean, sinabihan ako pero hindi ako pinilit. Hindi ako pinilit kasi yung paglalabas ko, hindi yun para sa upline ko, kundi para sa grupo ko. May parte yung upline ko sa pagbibigay ng direction at vision. Pero kasi kung ikaw yung upline na mahal mo yung grupo mo, automatic na sa'yo yun eh. Paglabas ko po ng first car, ganito na ang mindset ko agad ha. Di ba naglabas ako ng first car? Ang mindset ko kaagad, mag-ipon ng mag-ipon ng mag-ipon para makapaglabas ng sports car. Kasi, alam ko na yun yung para sa grupo ko. So, if ever na ikaw na nandito ka, nakikinig ka, tapos score ka ng upline mo, pwedeng ikaw muna. Ayaw ng upline mo, naiya siya, natatakot siya maglabas ng resulta. Ikaw muna. Bakit? Hindi naman basihan yung pagiging magulang niya sa'yo kung paano ka magiging magulang sa anak mo. Tama ba? Kung hindi siya responsableng magulang sa'yo, maging responsable kang magulang sa anak mo, sa grupo mo, sa business natin ha. Gets? So hindi siya basihan. Sa mga core team naman dito na ayaw pa maglabas ng result, good luck sa'yo. Inaway, ano? Goodbye. Bala ka. Ayaw kita kausap. Kasi ano mo yun, lahat kami payaman, lahat kami paangat, tapos ikaw, image, bala ka dyan. Umalis ka sa harap ko. Saglit lang. Mas gusto ko kausap yung may pangarap kesa wala. Mas gusto ko kausap yung merong drive kesa wala. Mas gusto ko kaharap yung, alam mo yun, yung may plano kesa wala. No, so, yun, sana if ikaw yung core leader, um, isipin mo yung grupo nyo as a whole. Isipin mo yung grupo mo, pababa. Pero, yun, wag kang matakot. Nakakatakot siya. Kasi responsibility siya.
Pero kailangan mo siyang i-overcome kasi hindi ka magkakaroon ng mas malaking resulta kung sa maliit natatakot ka. Imposibleng makabayad ka ng 3-story house and lot with pool, tapos takot ka sa first car mo. Tsaka yun nga yung sinabi ko, Men's Cut last time eh. Nakatakot naman kasi parang 'di ba convenience na kasi yung ano natin, yung situation natin. Kagaya ko, convenient naman ako sa pagbabarko ko, no? Aba, parati ako may promotion pag sumasampa ako eh. Convenient talaga siya, ang laki naman ng sahod ko eh. Pero kasi ang nasa isip ko noon, pag ako nagbarko, magbabarko ulit yung downlines ko. So ayoko na ako yung maging bara sa kanila. Ayokong ako yung maging reason bakit hindi nila nakuha yung pangarap nila kasi naduwag ako. Kasi natakot ako. Ayokong ako yung maging reason. Sagot ko ba? Hindi ako galit ah. Thank you so much, Mentor RJ. Tama eh. Kaya nga tinawag tayo mentor ka. Di tayo nag-work. Kasi ayaw natin. Ayaw natin yun. Last na to mga mens. Nakita ko lang nag-raise ng hand. Tatay Larry, go ahead po. Okay, amazing morning po and thank you Coach RJ. At since tayo po ay nakikita sa Pilipinas pero hindi naman po tayo nakakausap ng personal, no? So, napakagandang opportunity po ngayong araw na ito about sa ating topic ngayong araw na to, attitude, mindset, and result. Okay, since ngayon pong panahong ito ay maraming mga incentives na gustong ma-hit ng mga teams, no? So ano pong klaseng mindset ang pwede mong ibigay o magbigay ng mga tips, lalong-lalo na pa doon sa mga bagong team na bumubulusok na gusto talagang ma-hit yung mga incentives kahit first incentives po o kung ano man yan. So ano po yung mabibigay mong tips sa leader at sa mga downlines nung isang grupo na gustong ma-hit po yung mga first incentives, ika nga po. Thank you po. Thank you, thank you. Yung incentive kasi ngayon, alam niyo po pamigay siya. Na kahit wala kang grupo, pwede mo siyang mahit. Kasi imagine nyo, 2 to 3 months yung lalaban mo. Ang kailangan mo lang 4 jade sa left, 4 jade sa right. Pwedeng direct mo yun. Pwedeng magpa-jade for you ka sa left mo, tulungan mo yung nasa right mo mag-jade for you, tapos na yung incentive mo. Ngayon, bakit tayo nag-hit ng incentive? Kasi basically, bukod sa personal na gusto mo dumating yung time na nag-auto hit ka, bukod doon, hindi mag-hit ng incentive ang grupo mo pag ikaw hindi ka nag-hit ng incentive. Coach, ayaw nila ako tulungan sa pag-hit ng incentive. Hindi ko mag-hit ng incentive. Pakita mo na kaya mo kahit wala sila. Minsan kasi nagiging dependent tayo sa downlines natin eh. I mean, case to case basis siya. Case to case basis siya. Kagaya ng pagra-rank up, kailangan may mag-ano. Good intention ka naman eh. Pero yun nga, paano kung wala? Tanungin ko sa inyo mga mentors, no? Paano kung walang tumulong sa'yo? Anong gagawin mo? Iiyak ka dyan. Magmukmuk ka dyan. So, nasa iyo na yun. Pero ngayon, I believe na pamigay yung incentive kasi 4 na jade sa left, 4 na jade sa right, may 100,000 kang pang shopping from IM. Diba ang sarap? So yun, tuloy-tuloy na yun. Ngayon, ikaw yung downline, tapos yung upline mo, hindi pa talaga nakakahit ng incentive, tulong ka. Mens, ako na sa isang jade. Mens, ako na sa isang jade. O di ba 4 na tao lang mag-produce ng 4 na jade, tapos na. Tulong ka, bakit? Kasi ikaw na yung next dun. Di ba, tumulong ka sa upline mo. Pag-hit ng incentive. Ang mindset mo kasi, I am next. Darating yung time, alam mo kung anong ginawa mo dun sa upline mo, ganun din yung gagawin ng grupo mo sa'yo. Kaya nung nag-hit ng Diamond ang Team Titans, sobrang blessed ko kasi alam ko sa sarili ko may ambag ako. Kasi nag-Diamond ang Team Titans, nag-Ruby ako. Alam ko may ambag ako. Huwag kang papayag na na-hit yung incentive, na-hit yung rank, tapos wala kang ambag. Importante.
And then the rest is history kasi basically kung ano yung ginawa ko sa upline ko, ginagawa na rin ng grupo ko. Tapos 'di ba yung sa core ko, kung ano yung ginawa nila sa akin, yun na rin yung ginagawa ng grupo nila sa kanila. So basically nag-ano siya, nag tawag dito, yung alam niyo na yun. Nakita niyo naman yung hand sign ko eh. Nagtutuloy-tuloy siya. Mm. Domino, yun, nagdo-domino siya. Okay? Tatay Larry, nasagot ko ba ang question mo? Ingat sa lakad. Ayun. Thank you so much po, Coach Arjen, no? So, yan po mga mentors, no? Last na po yun kasi alam naman po natin, no, si Mentor RJ ay not feeling well pa po. Pero eto po siya, no? Binigyan pa rin po tayo ng time. So, mga mentors, Coach RJ, before ka po namin i-let go po, no? Mag-pray po muna tayo mga mentors, no? So, let's all bow down our heads once again and feel the presence of the Lord. So, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, Lord God, salamat po sa successful na training namin ngayong gabi. Salamat po sa buhay ng aming speaker, Mentor RJ. Salamat po sa knowledge and wisdom na na-share niya po sa team. Naway na-inspire pa po lalo yung ang aming team, ang mga members na nag-join sa training na ito, Lord God. Naway ma-push na din po sila na maglabas ng kanilang mga resulta, Lord God. So, i-bless niyo po lalo si Coach RJ. I-bless niyo po lahat na nasa training na ito, Lord God. Lahat po na ito, Lord God, tinataas po namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. So, in the Father, the Son, and the Spirit. Amen. So, ayan po mga mentors. Mag-unmute na po tayo at magpasalamat sa ating mentor RJ. So, thank you so much, Mentor RJ, for your time and salamat po sa pag-inspire sa aming team. Thank you, Coach RJ.